Tahimik ang kalsada tuwing tanghali, pero alam naming lahat, paglubog ng araw, mabubuhay ito. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga batang lalabas, tsinelas ang sandata, tawa ang puhunan. Ganito nagsisimula ang alaala ng batang 90s. Noon, wala kaming schedule ng playdate. Isang sigaw lang, laro tayo. Kompleto na ang barkada. Ang kalsada, ang playground at lahat ay welcome. Sobrang sikat ng larong kalye noon. Patintero, tumbang preso, luksong baka, taguan. Hindi ito uso, normal lang ito. Parte ng araw-araw na buhay. Sa patintero, natuto kaming magplano. Sa tumbang preso, natuto kaming sumugal. Sa taguan, natuto kaming maghintay. At minsan, matakot. Hindi lang laro ang larong kalye. Ito ang unang classroom namin ng buhay. Dito kami natutong sumunod sa rules, kahit gawa-gawa lang. Kapag nadapa ka, walang pause button. Iiyak ka sandali, tapos tatayo ulit. Kasi hinihintay ka ng laro. Ang mga magulang noon, sumisilip lang sa bintana. Hanggang saan ka lang pwedeng umabot. Tiwala ang binibigay, hindi takot. Unique ba ito sa Pilipino? May laro rin ng ibang bansa, oo. Pero ang larong kalye natin may halong kapitbahay, init at pakikisama. Bayanihan kahit sa laro. Dahil sa larong kalye, magkakakilala ang buong barangay. Alam mo kung sinong madaya, sino ang tahimik, sino ang laging tumutulong. Pero unti-unti, nagbago ang lahat. Dumami ang sasakyan, lumiit ang kalsada, lumaki ang takot. Dumating ang gadgets, may laro pa rin, pero mag-isa na. Tahimik na ulit ang kalsada. Ngayon ang tanong, mas masaya ba tayo o mas ligtas lang? Kapag naaalala mo ang larong kalye, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Pawis? Tawa? Sigawan? Namimiss mo ba? Kahit konti lang? Kung may pagkakataon, lalabas ka pa ba ulit? Kahit isang beses lang, kahit sandali lang. Dahil ang larong kalye, hindi lang laro. Alaala ito ng kung sino tayo noon at kung sino pa rin tayo sa loob.